or sometimes we abandon our dream. Ito po yung istorya ng mama ko si Joseph. Na isa po siyang kilalang na dreamer. Pero mamapansin niyo po, sa kabila ng kanyang mga naranasan ay hindi po siya nakita tumalito, umayaw o iwan ang God-given dream na binigay sa kanya. Now, pero po yung sa yung mahalagang mga prinsipyo dito para doon sa mga nangangarap. Tingnan mo sa kanila kagabi niyo, mukha ba may pangarap yung kagabi niyo? Meron? Paano meron naman po? Hindi ba dyan may pangarap na tapos ng pag-aaral, ng pangarap? Yung ba may pangarap na maging mayaman, pag-negosyo, magandang pangarap? Iba nangangarap na maging pastor, magkakasipan, magandang. Lahat ng pangarap yung maganda. Pero nakita ko sa pangarap ay meron ko pala itong mga pagsubok. Tingnan natin sandali, ang pangarap, ang pangalan niya po ay si Joseph. Basahin po natin muna yung kanyang pangarap sa verse 5 ng chapter 37, verse 5. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. Kita niyo na, ang ganda naman ng opening, ano? No? Kakakapangarap pa lang, tingnan niyo na. When he told it to his brothers, they what? Hated him. Now, ang prinsipyo mo ng pangarap, huwag nyo iko-kwento muna. Yan ang prinsipyo. Kasi marami ng idero. Okay? Tama? Katabi nyo. Sabi nyo, kung pangarap kayo, ito lang, patay ka na agad. Patay ka na agad. Kaya pag kayo may pangarap, huwag nyo muna basta-basta iko-kwento. Dapat, yung pagpangarap nyo, tago nyo muna ng konti. Pero hindi kayo makakapigili kasi talagang sumasabog sa puso. Kukwento mo rin yan. Now, pag handa ka ng i-hate sa aking kwento. Okay? Every person na mayroong pangarap, even his own brother, will be what? Will be hated. Sabi ng Bible, they hated him all the more. Now, he said to them, listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out of the field, but suddenly, my sheep rose and stood upright, while your sheep gathered around mine and bowed down to him. His brother said to him, do you intend to reign over us? Will you actually rule us? And they hated him all the more because of his dream and what he had said. O dininig. Now, dito. Para sa akin, dito sa istorya dito, dito ang taong patungo sa kanyang destiny, sino naniniwala ang destiny ni Joseph ay maging governor. Kaso mo, naniniwala ba kayo? Yan po ang naka-plot na destiny. Okay? What is destiny? Yes, destiny is God's best life that He offers you. Yan po ang destiny. Okay? Ito po yung nakikita ng Joseph po yung pinakamagandang mangyayari sa'yo. Okay? So ano yung pinakamagandang mangyayari kay Joseph? Ano yung destiny na nilagay ni Lord sa kanya? When according to this dream, he will become a leader. He will become a ruler. In fact, he will become the next governor of Egypt. Yun po yung kanyang destiny. It's for destiny. Ang destiny po, iba po sa destination. Yung ibang mga tao, pinaniniwalaan ng Bible, puro destination. Eh, siyempre, pag sinabing destination, puro lang. Impyerno lang puro niyan. Amen. Kaya yung mga Kristiyano, walang ibang iniisip, kundi yung kanilang destination. Saan ka pupunta? Langit. O araw-araw, iniisip niya langit. Yung isa naman sabi niya yan, wala sa Diyos siya. Ang destination niya, impyerno. So, may iniisip na si ibang tao, kung sa impyerno siya, mapupunta sa langit. Kasi nga, iniisip natin, destination. Pero hindi po, iba po yung destiny, iba yung destination. Ang destiny, ay yung lalakaran mo na pinakamagandang buhay na binigay sa'yo ng Panginoon. Alam niyo ba, lahat po ng tao ay may, destiny, sa word, destiny. Lahat kayo ay may destiny. Ibig sabihin, mayroong isang napakagandang layunin ng Diyos na yun ang ipapalakad siya. Alam niyo po ba, kapag nilagyan ka ni Lord ng destiny, kumanda ka ba, ito destiny mo. Tapos ayaw mo lumakad, pumunta ka dito. Eh, nakakamali ka dyan kasi kung nasa ng destiny, dyan na nakahanda. Kung lalakarin mo dyan, ang tao lumalakad sa destiny, yung God-given plan, God's purpose for his life. Alam niyo ba, nagiging magnetic people kayo. Pag yung namin magnetic, kasi namamagnet sa inyo yung blessing kami.
Kaya ang bawat tao lumalakad sa destiny, maraming kumakamit ng blessing. Now look, if you avoid your destiny, if you don't want to go and walk to your destiny, something happen. Because lalakad kayo sa iba, hindi ang plano sa inyo ng Panginoon. Kaya mahirap po yung isang tao nilalabanan yung kalooban ng Panginoon. Kasi the day you fight against your destiny, ako, para ka nagtampo ng bigas. Bakit? Kasi kung mawawala yung magnetic anointing sa'yo, yung bang paglakad mo sa kabila, wala akong nakaabang doon kasi ikaw lang gumawa niyan. Makinig kayo mabuti. Kung maglalakad ka lang dito sa destiny mo, diyan mo matatagpuan yung lahat ng pagpapala. Sa destiny mo, diyan mo makakasalubong yung magiging asawa mo. Sa destiny mo, kasi ihahanda nila yung tamang person, mapapangasawa mo. Tama mali. Sa destiny mo yan, diyan, habang naglalakad ka dyan, madadaanan yung bahay mo. Makakakuha ka ng bahay mo, diyan ka makakakuha ng kotse, diyan ka makakapagsimula ng negosyo, diyan ka gagamitin ng Panginoon sa destiny na yan. Kasi yun ang plano niya eh. Sabi ng Bible si Jeremiah, alam mo Jeremiah, ang nanay mo wala pang shota, kilala na kita. Hindi ba mag-boyfriend ng nanay at tatay mo, kilala na kita. Sabi ni Jeremiah, tingnan ka niya, before mo napunta ka sa womb ng nanay mo, alam mo na magiging propeta ka. The destiny. Lahat tayo, alam na ni Lord kung ano mangyayari sa atin. Ang hindi na lang nakakaalam tayo. Amen. Sino niwala alam na ni Lord kung pupuntahan natin? Meron tayong destiny. Kaya you have to capture that destiny. You have to discover it. Now, on this dream, listen to this. Joseph discovered his dream, his destiny. And listen to this. When he discovered his destiny, the big question is this, can he capture his dream? Kasi, minsan na-discover natin yung destiny natin, pero hindi natin nakukuha. Iba yung na-discover, iba yung nakuha. Joseph discovered his destiny, at pag binasa niyo yung mga susunod na chapter, we will find out if he is able to capture his destiny. Ano? Yung dream niya ba naganap? Naganap. Ibig sabihin, hindi niya lang na-discover yung plano ng Diyos sa buhay niya, pero naganap pa yung plano na naroon siya. Tama po ba? Sa totoo lang, maraming mga tao, they were trying to discover the destiny of their life, the meaning, the purpose, the reason why they exist. But along the way, they begin to lose that destiny and they lost it. Or, probably for some reason, they abandoned it. So when they abandoned, they lost it. Now, they don't know the meaning of their life. That's why people turn to drugs, turn to alcohol, turn to a lot of places in sa life nila because they lost the meaning, they lost the purpose of their life. They lost and they abandoned their destiny. Joseph is about to be challenged sa life niya. Hindi ko alam kung ano gagawin niya. But sa Bible, napapansin niyo, maraming challenge, maraming pinagdaanan ang taong binigyan ni Lord ng destiny. Let me tell you this. Lahat po kayo tinawag ng Panginoon. And I know most of you are called by God for a certain purpose. Amen. For a certain reason why kung bakit ka nakakilala, tanging Diyos lang nakakaalam. Pero magandang plano sa iyo ang Panginoon. But look, destiny is not automatic. Ang destiny po natin, hindi po basta-basta nakukuha lahat yung gusto niyo. Because there will be a process, to capture your destiny. O Joseph, tignan niyo kung anong klase nakita. Hindi nyo nangyari kung Joseph. Alam niyo ba si Joseph, may tatlo siyang rejection na naranasan. Hindi nyo yung first rejection na sa kapatid niya. Yung pangalawang rejection na kay Potiphar. Yung pangatlong rejection niya doon sa kapira rin na doon sa preso. Hindi niya yan. Ilan? Tatlo. Alam niyo po ba, ang natutunan ko, lahat ng may destiny tao, you need at least 3 major rejection in your life. Ilan? Let me repeat it. You need at least 3 rejection. Hope you can handle that. O, tinan nyo, sino-sino po ang nag-reject sa kanya? Una, ang pinakabigat, yung kapatid mo, meron na kayong existing relationship. Alam nyo, mahirap mag-handle